Naranasan mo na bang manahimik kapag may kumausap sa'yo nang may panghahamak dahil ayaw mong lumala pa ang sitwasyon? Naranasan mo na bang ngumiti sa labas habang sa loob mo ay parang may nababasag? Hindi ka mahina dahil ganon ang naramdaman mo. Hindi ka baliw dahil nais mong igalang. Ang totoo, pagod ka lang. Pagod kang magpaliwanag sa mga taong hindi naman nakikinig. Pagod kang subukang magustuhan ng isang taong hindi ka naman pinahahalagahan. Pagod kang ipaliwanag ang buhay mo sa mga taong ang gusto lang ay husgahan ka. At oo, maaring hindi mo sinasabi pero hindi mo na kaya. Nasa hangganan ka na pero may oras ka pa. Ang bidyong ito ay para sa iyo. Ngayon, hindi natin pag-uusapan ang paghihiganti o pakikipagbanggaan. Pag-uusapan natin ang mas malalim, mas matapang, ang pagsasarili, paggalang sa sarili at emosyonal na kalayaan. Dahil walang mas makapangyarihan kaysa sa taong marunong manatiling payapa kahit sinasadya siyang guluhin ng iba. Sa pamamagitan ng karunungan ng mga Stoic, nila Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus, ituturo ko sa iyo ang 6 na praktikal at makapangyarihang paraan para harapin ang mga taong hindi gumagalang sa iyo nang hindi mo kailangang isuko ang iyong katahimikan, ang iyong dignidad o ang iyong paggalang sa sarili. Ihanda mong huwag gumanti ng dahas, kundi tumugon gamit ang lakas, kontrol sa sarili at emosyonal na katalinuhan. Dahil ang respeto ay hindi hinihingi, ito ay isinasabuhay. Kapag tumigil tayong magmakaawa ng respeto mula sa iba, nagsisimula nating itayo ito sa loob natin at doon isinilang ang tunay na kapangyarihan. Kung minsan mo nang naramdaman na hindi pinapakinggan ang boses mo, na binabaliwala ang presensya mo o na hindi pinapansin ang dignidad mo, ito ang sandali mo. Ngayon, maaari mong simulan muling kunin ang lugar mo. Hindi sa pagsigaw, hindi sa pakikipaglaban at hindi sa paghingi ng pahintulot, kundi mula sa katahimikan, ngunit may lakas, mula sa kapayapaan, ngunit may malinaw na layunin. Isulat sa mga komento, hindi ko kailangang sumigaw para patunayan ang halaga ko. Ako ay isang Stoic. Gawin mong ito ang iyong tahimik, ngunit makapangyarihang deklarasyon, ang iyong pagpapatibay bilang isang Stoic. Dahil kapag natutunan mong igalang ang sarili mo sa katahimikan, hindi mo na kailanman kailangang hintayin pa ang iba para gawin ito para sa iyo. Magsimula tayo sa unang aral. Unang aral, ang kontrol sa emosyon, ang iyong pinakamalakas na kapangyarihan. Ang apoy na pinakamaliwanag ay hindi maingay. Nagbibigay liwanag lamang ito. Naranasan mo na yan, hindi ba? Yung biglaang kurot sa dibdib kapag may nagsabi ng salita na puno ng pang-aalipusta. Yung mapangmataas na tingin na nagpapaliit sa'yo. Yung pang-aasar na kunwaring biro lang. Nagtitigas ang katawan mo, bumibilis ang paghinga mo, at parang sumisigaw ang buong pagkatao mo para gumanti, sumagot, magreklamo, magsalita ng masakit para maibalik ang dignidad mo. Pero doon mismo, sa mismong sandaling yon, maraming tao ang natatalo. Isipin mong isa kang malalim, kalmadong lawa na hindi naaabot ng kaguluhan. May magtatapo ng bato at magkakaroon ng alon, pero hindi nito binabago ang esensya mo. Hindi ka nagiging putik, nagagalaw lang ang ibabaw mo. Ganyan ang tunggalian. Ang taong naghagis ng bato ay hindi naghahanap ng kapayapaan mo, kundi ng reaksyon mo. Gusto nilang makita kang balisa, galit, hindi mapakali. Dahil kapag sumagot ka ng padalos-dalos, hindi ka na ang lawa, isa ka na lang tubig na tumalsik kung saan-saan. Lahat tayo pamilyar sa eksenang yan. May sumingit sa iyo sa daan at sinigawan ka pa. May katrabaho kang nilait ang pagsusumikap mo sa harap ng iba. May kamag-anak kang paulit-ulit kang sinasaling sa mapanuyang biro. At ikaw, na gustong manatiling kalmado, pipigilan mong magsalita
Pero sa loob mo, kumukulo ang galit, panghihina at pagnanais na magtakda ng hangganan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagpipigil na yon ay hindi kahinaan, kundi karunungan sa gawa? Isinulat ni Marcus Aurelius ang ideyang ito nang may matinding linaw. Ang taong nagagalit sa mga bagay sa labas ay ibinibigay ang kapangyarihan niya sa iba. At ano ang pagkawala ng sarili? Ito ang pagkaalipin sa sariling bukso ng damdamin. Ito ang pagbibigay sa isang estranghero ng kontrol sa isip mo, sa emosyon mo, sa buong araw mo. Papayag ka ba? Ang kontrol sa emosyon ay hindi pagsikil. Ito ay paghinto. Ito ay pagbibigay ng puwang sa pagitan ng pananakit at tugon. Ito ay paghinga at pagpapaalala sa sarili. Hindi ko kailangang gumanti. May kapangyarihan akong pumili. Dahil sa sandaling yon ng katahimikan bago ka sumagot, doon nagsisimula ang tunay mong kalayaan. At kapag pinili mong tumugon nang hindi sumisigaw, nang hindi bumibigay, nang hindi nagigiba sa loob, nasa itaas ka ng pag-atake. Hindi ito tungkol sa pagsawalang bahala sa nararamdaman mo. Oo, nararamdaman mo ang galit, pagkadismaya, lungkot. Normal yan. Tao tayo. Pero itinuturo ng Stoicism na hindi kailangang automatikong maging kilos ang bawat damdamin. Hindi mo kailangang gumanti ng apoy sa apoy. Maaari kang tumugon ng tubig o mas mabuti pa ng presensya. Ang kontrol sa damdamin ay hindi pagiging bato na walang nararamdaman. Ito ay hindi pagpapadala sa emosyon na parang bagyong walang direksyon. Sa madaling salita, ngayon, ako ang pipili. Ngayon, hindi ako magmamakaawa. Ngayon, hindi ko lalaruin ang laro nila. Kapag pinili mong huwag agad tumugon, hindi ka natatalo. Sa halip, may mas mahalaga kang napapanalunan. Ang kapayapaan mo, ang dignidad mo, ang lakas mo. Pinoprotektahan mo ang layunin mo, ang mga pangarap mo, ang katatagan mo. Inuuna mo ang sarili mong buhay kaysa sa ingay ng iba. At ang katahimikang yan na halos hindi mapansin ng mundo sa labas ay isang rebolusyong panloob. Isa itong pagkilos na humuhubog sa gawi ng pagpipigil, nagpapalakas ng tiwala sa sarili at nagpapanday ng katatagan na kayang tumindig sa gitna ng pinakamalalakas na unos. Kaya sa susunod na subukan kang asarin, galitin o hilahin pababa, alalahanin mo ito. Hindi lahat ng nakakainis ay dapat sinasagot. Hindi lahat ng sumisigaw ay dapat pinapakinggan. At hindi lahat ng nananakit ay dapat mo ring sugatan. Ang tunay na respeto ay hindi hinihingi, kundi ibinubuga. At ang tunay na lakas ay hindi isinisigaw, kundi ibinubulong ng katahimikan. Ang katahimikang nagmumula sa taong alam na hindi niya kailangang manalo dahil matagal na siyang panatag sa sarili niya. Huminga, huminto, pumili. Yan ang iyong superpower. At sa bawat paggamit mo nito, kinukuha mo muli ang isang bagay na walang sinuman ang makakakuha mula sa iyo. Ang iyong kontrol sa sarili, ang iyong sentro, ang iyong kalayaan. Ikalawang aral, ang tahimik na tingin. Hindi mo kailangang sumigaw para igalang. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalakas na sigaw ng kaluluwa. May mga sandali na pakiramdam mo'y nasabi mo na ang lahat. Sinubukan mo nang ipaliwanag ang panig mo, ipagtanggol ang landas mo, at pahupain ang tensyon gamit ang mga salita. Pero walang nagbabago. Patuloy pa rin ang kabilang panig sa pagtulak, pang-aasar at pangmamaliit. Tinitingnan kanila, hinihintay ang pagbagsak mo. At doon mo nauunawaan, hindi sa dami ng salita mo maibabalik ang dignidad mo, kundi sa kaunting-kaunti nito. Isipin mo ang isang bundok sa gitna ng bagyo. Binabayo ng hangin, binubugbog ng ulan, pinapaliwanag ng kidlat ang anyo nito. Ngunit nananatili itong nakatayo. Hindi ito gumagalaw, hindi tumutugon, hindi tumatakas, at hindi kailangang ipagtanggol ang sarili. Ang presensya nito ay sapat na para igalang.
Ganoon ka rin dapat sa harap ng paghamak o pang-aalipusta. Isang presensyang kalmado, hindi natitinag, na sa isang tingin pa lang ay nagsasabi ng lahat kahit walang salitang binibigkas. Isipin mo ang isang pangkaraniwang tagpo. Nasa isang usapan ka at may isang taong nagbitaw ng puna na nakabalot sa kunwaring payo o ng biro na may bahid ng pangungutya. Hinihintay nila ang reaksyon mo na masaktan ka, magpaliwanag, pumatol sa laro nilang emosyonal. Pero hindi ka pumasok. Tinitigan mo lang sila, kalmado, matatag, walang galit, walang takot. At ang simpleng kilos na yon, ang tahimik mong tingin, ang siyang nagpapagulo sa kanila. Dahil wala kang reaksyon, wala silang panibagong gatong sa apoy na nais nilang sindihan. Sinabi ni Epictetus ito ng malinaw, huwag mong sagutin ang insulto ng insulto. Ipinapakita lang nito na hindi ka nila naabot. At paano mo pinapakita na hindi ka naabot? Hindi sa kayabangan, kundi sa presensya. Sa tingin na malaya sa galit, pero matatag sa paninindigan. Yung tingin na hindi umiiwas pero hindi rin nagpapakababa. Tingin na nagsasabing, hindi mo ako kayang paliitin sa mga salita mo dahil matagal ko nang hindi hinahanap ang aprobasyon ng mga taong hindi kayang ibigay ito. Sa tingin iyon nakapaloob ang iyong emosyonal na disiplina, ang muling nabuo mong pagpapahalaga sa sarili. Ang desisyon mong huwag na sayangin ang enerhiya mo sa mga taong hindi na karapat-dapat dito. Hindi ito pagiging manhid dahil sa lamig, kundi pagiging matatag dahil sa hinog na pag-unawa. Karunungan ito, ang pag-alam na hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong sumusugod dahil sa sarili nilang kakulangan. Ang tahimik na tingin ay hindi hungkag na kilos. Isa itong deklarasyon ng layunin. Tinigil mo ang pakikilahok sa gulo ng ibang tao at kinuha mo muli ang kontrol ng tagpo. Para mong sinasabi, alam ko kung sino ako. Hindi ko kailangang ipagtanggol ang halaga ko sa harap ng taong hindi marunong kumilala nito. At bagamat tila payak ito, lubhang nakakagulat. Dahil ang tunay na nais ng nang-aasar ay hindi lang manalo sa argumento, kundi ang magkaroon ng kapangyarihan sa iyo. At kapag hindi ka nagalit, hindi ka nagpaliwanag, at hindi ka nahulog sa gulo nila, nawawala ang kapangyarihang yon. Gaya ng sinabi ni Lao Tzu mula sa Taoismo, ang matalino ay hindi nakikipaglaban, kaya walang makakatalo sa kanya. Kaya ang katahimikan mo ay hindi pag-urong, kundi tagumpay. Ito ang sining ng paghari ng hindi nananakit. Ang pagsasanay ng emosyonal na katatagan sa pinakadalisay nitong anyo. Dahil habang mas malalim ang kapayapaan mo, mas hindi ka naapektuhan ng mababaw na alon ng ibang tao. At habang mas kilala mo ang halaga mo, mas kaunti ang pangangailangang ipagsigawan ito. Kaya sa susunod na may manghamak sa iyo, huwag mong sagutin ng sigaw o paliwanag. Tumingin ka lang sa kanila, kalmado, walang galit, walang takot, at walang kailangan pang sabihin. Sa tinging yon, pinapatunayan mo ang pinakamahalagang bagay. Ang enerhiya mo ay sayo, at hindi ito para sa emosyonal na kahinaan ng iba. At tandaan mo ito, hindi bawat atake ay kailangang sagutin. Hindi bawat kawalan ng respeto ay karapat-dapat pagsabihan. At hindi lahat ng laban ay nauuwi sa panalo sa pamamagitan ng pagsasalita. Ang iba ay napapanalunan sa pamamagitan lamang ng pagtitig at pananatiling nakatayo. Ikatlong aral, katahimikan bilang harang ng kapayapaan sa gitna ng ingay ng mundo. Sa isang mundong puro sigawan at alaitan, ang taong pinipili ang katahimikan ay nagiging hiwaga. Sa panahong ito, lahat ay tila nagtutulak sa iyo para tumugon agad. Social media, pagtatalo sa pamilya, tensyon sa trabaho. Lahat gustong kunin ang atensyon mo, ang lakas mo, ang galit mo. At ikaw,
pagod na pagod, ay nauuwi sa pagbibigay ng pinakamahalagang bagay na taglay mo, ang iyong panloob na kapayapaan. Pero paano kung matutunan mong manahimik nang hindi sumusuko? Kung maunawaan mong ang hindi pagtugon ay hindi kahinaan, kundi kalayaan. Isipin mo ang isang pader na gawa sa hangin. Hindi ito nakikita, hindi nananakit, hindi sumusugod, pero walang makakapasok dito. Ganyan ang maingat na piniling katahimikan, isang di nakikitang harang na nagpoprotekta sa iyo mula sa lason ng iba nang hindi ka na isasama sa kanilang pagkalason. Dahil ang katahimikan ay hindi kawalan ng lakas. Ito ang pinakapino nitong anyo. Hindi ka tumatakas sa sigalot. Pinipigil mo itong lumaki bago ka pa malunod dito. Isipin mo ang ganitong sitwasyon, may isang taong pinipikon ka. Gamit ang matutulis na salita, sarkastikong biro at mapanirang pananalita. Hinihintay niyang sumabog ka, makipagtalo, ipagtanggol ang sarili mo, mahulog sa bitag niya. Pero ikaw ay huminga lang, tumingin at nanahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kamalayan. Naiintindihan mo na ngayon, hindi lahat ay dapat sagutin, hindi lahat ng sumisigaw ay dapat sagutin ng tinig at hindi ipinagbibili ang enerhiya mo. Sinabi ni Epictetus sa isang napakalinaw na paraan, iininsulto ka. Problema iyon ang nagsabi, ikaw ang magpapasya kung tatanggapin mo ito. At doon nagiging malinaw ang punto. Kapag tumugon ka, tinanggap mo na ang inihagis sa iyo. Kapag nanahimik ka, ibinalik mo ito sa pinanggalingan. Ang katahimikan ay parang salaan. Hindi nito hinahayaang pumasok ang basura ng ibang tao sa mundo mo. Isa itong walang salitang hindi salamat. Isa itong pag-atras na walang pagkatalo. Isa itong pahayag ng panloob na kontrol. Mula sa pananaw ng psikolohiyang praktikal, ang maayos na paggamit ng katahimikan ay nagpapababa ng pagkabalisa, humihinto sa mga nakasanayang gulo at nagpoprotekta sa mental na kalusugan mo. Ang hindi agarang pagtugon ay nagpapalakas ng emosyonal na katatagan at disiplina. Dahil kapag hindi ka pumapatol sa mga nang-aasar, kapag hindi ka nahulog sa tukso ng pakikipagtalo o pakikipagpaliwanagan sa taong hindi naman gumagalang sa iyo, doon mo kinikilala ang halaga mo. Para mong sinasabi, hindi nakasalalay ang halaga ko sa paniniwala mo. Itinuturo rin ito ng Budismo na ang taong marunong mag-ingat sa kanyang salita ay siyang may kontrol sa kanyang isip. At binubuo ito ng karunungan ng Taoismo. Ang matalino ay parang tubig. Hindi siya nakikipagpaligsahan, hindi siya nakikipaglaban, basta dumadaloy siya, lumalayo sa madumi. Ang pagpili ng katahimikan ay hindi pagbibigay daan sa lahat. Ito ay pag-alam kung ano lang ang karapat-dapat sa tinig mo at ano ang hindi. Dahil hindi lahat ng laban ay laban mo at hindi lahat ng laban ay dapat mong ilaanan ng enerhiya. Sa ganitong paraan, ang katahimikan ay nagiging gawi ng kapangyarihan, isang kalasag ng damdamin na humaharang sa anumang hindi makabubuti. Isa itong tulay pabalik sa sarili mo kapag ang buong mundo ay tila gusto kang hilahin palayo sa sarili mong sentro. At ang pinakamaganda rito, sa katahimikang iyon, hindi ka tumatakas. Sa halip, bumabalik ka sa sarili mo, sa sentro mo, sa layunin mo. Kaya sa susunod na may sumubok na hilahin ka pababa sa gulo ng damdamin, alalahanin mo ito. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Hindi mo tinatalo ang kaaway sa pagtatalo. Tinatamo mo ang kapayapaan at hindi ka umiiwas. Pinipili mo lang huwag buksan ang pinto ng kaguluhan. Gawin mong kanlungan ang katahimikan. Gawin mo itong hangganan mo. Gawin mo itong tahimik na pahayag ng lakas mo. Dahil minsan, ang katahimikan ang pinakadakilang anyo ng pagmamahal sa sarili. At ang taong marunong manahimik sa harap ng kaguluhan, nasabi na niya ang pinakamahalagang bagay, ako ang may hawak ng sarili ko.
Dito na nagtatapos ang kapangyarihan mo sa akin. Ika-4 na aral. Hindi kailangan ng buhay mo ang aprobasyon ng iba. May isang uri ng pagkapagod na hindi natin agad napapansin. Pero unti-unti tayong inuubos ang palagiang pagbibigay linaw sa buhay natin. Paulit-ulit na pagpapaliwanag kung bakit ganito ang mga desisyon natin, ang mga layunin, ang mga pananahimik, ang mga pagbabago. Bakit ka nakipaghiwalay? Bakit hindi ka sumama? Bakit ikaw lang ang pumili ng ganyang landas, ng ganyang routine, ng ganitong paraan ng paghilom? At sa huli, pagkatapos ng napakaraming paliwanag, ang tanong, kapayapaan ba ang naramdaman mo? O mas lalo ka lang nabaon sa pagdududa? Isipin mong may dala kang maletang puno ng mga mapa. Sa tuwing may magtatanong kung bakit ka papunta sa Hilaga, bubuksan mo ang maleta, hahanapin ang mapa at ipapaliwanag ang ruta mo. Pero walang tunay na nakikinig. Naghihintay lang silang makahanap ng butas para sabihin sa "yung mali ka" na dapat kang pumunta sa timog o manatili na lang sa kung nasaan ka. Bawat paliwanag ay pabigat. Bawat mapang ibinubuka sa isang panibagong insekuridad at darating ang araw na mapagtatanto mong wala nang ibang dapat magdikta ng kompas mo kundi ikaw. Karaniwan itong eksena kaysa inaakala mo. Nasa isang salo-salo ka sa pamilya at may magsasabing nagbago ka raw. Hindi ka na raw kasing bukas, hindi ka na raw gaya ng dati, mas malambot, mas masunurin. O sa trabaho, may magtatampo dahil hindi ka na sumasama sa tsismisan o ang mga kaibigan mo'y nagrereklamo sa tila paglayo mo. Pero ang hindi nila alam ay kung gaano kahirap piliin ang pagbabago. Nasa likod ng bagong bersyon ng sarili mo ay mga gabing puno ng pag-aalala, mga taong pinasa ng emosyonal na sakit, labanan laban sa katamaran, maliliit na hakbang patungo sa tiwala sa sarili, at ang matibay na desisyong simulan ang paghilom. Sinabi ni Seneca ang isang katotohanang matalim pa rin hanggang ngayon. Mas mahalaga kung ano ang iniisip mo sa sarili mo kaysa sa iniisip ng iba tungkol sa iyo. At kapag inangkin mo ito sa buhay mo, mauunawaan mong ang labis na pagpapaliwanag sa ginagawa mo ay madalas paraan para makuha ang aprobasyon ng iba sa kabila ng pagdududa mo sa sarili. Pero kung may tiwala ka, kung alam mo kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo, bakit ka pa hihingi ng pahintulot? Sa pananaw ng psikolohiyang praktikal at personal na pag-unlad, ang ganitong ugali ay tinatawag na emotional dependency, ang pag-asa sa labas para sa kumpirmasyon ng loob. At hanggat nakatali ka sa opinyon ng iba, mananatiling marupok ang mga pangarap mo. Mabilis madudurog ang mga gawi mo kapag may bumatikos. At ang layunin mo'y malalanta sa bawat pagkakataong hindi ito maunawaan ng iba. Nagsisimula ang kalayaan sa sandaling matuto kang sabihin, hindi ko kailangan ng pagsang-ayon mo. Kailangan ko lang maging totoo sa sarili ko. Mula sa Taoismo, sinabi ni Lao Tzu ng may malalim na karunungan, ang nakakakilala sa sarili ay matalino. Ang tumatanggap sa sarili ay hindi matitinag. At ang pagtanggap sa landas mo nang hindi kailangan ipaliwanag sa lahat ay ang pinakadalisay na anyo ng paggalang sa sarili. Dahil hindi lahat karapat-dapat sa susi ng pinakapersonal mong bahagi. Hindi lahat may sapat na hinog na pag-iisip para maunawaan ang pag-unlad mo. At hindi mo kailangan ng lubos na pagkaunawa ng iba para patuloy kang maglakad. Dahil sa loob mo ay may kompas na mas matalino kaysa anumang opinyong mula sa labas. At kung pipiliin mong sundan ito, kahit may takot, pinipili mong mamuhay sa katapatan, hindi sa pahintulot. Ika-5 aral, hindi lahat. Karapat-dapat manatili sa buhay mo. May mga sugat na hindi nakikita sa balat, pero patuloy na dumudugo sa kaluluwa. At madalas ang mga sugat na ito ay hindi galing sa kaaway.
Galing sila sa mga taong tinatawag mong kaibigan, pamilya, o minamahal, mga taong may ngiti sa labi habang binibitawan ang mga salitang nananakit, mga taong ginagawang biro ang panlalait, ginagawang ugali ang panlalamig, at ginagawang paraan ng koneksyon ang panghuhusga. At ikaw, dahil sa nakasanayan, takot, o maling pag-unawa sa katapatan, nananatili ka, tinitiis mo, kinakaya mo, hanggang sa dumating ang araw na hindi mo na kaya. Isipin mong ang buhay mo ay isang bahay. Ikaw ang may-ari ng bahay na yan, tagapangalaga ng katahimikan at liwanag nito. Pero paminsan-minsan binubuksan mo ang pinto para sa mga taong pumapasok nang hindi man lang pinupunasan ang putik sa kanilang sapatos. Ginugulo nila ang paligid, pinapatay ang musika, binabago ang mga larawan sa dingding. At ikaw, imbes na palayasin sila, ikaw pa ang naglilinis ng kalat nila. Hanggang sa mapagtanto mong ang pinto ay sa iyo at karapatan mong isara ito. Ito ay isang bagay na madalas nating maranasan sa araw-araw. Ang kaibigang laging may pasaring na kunwari pag-aalala. Ang kapamilyang paulit-ulit kang kinukumpara sa iba. Ang katrabahong lalapit lang para magtsismis o manira ng iba. Ramdam mo yon. Sa bawat pakikitungo, nauubos ka. Kinakain ka ng pagkabalisa, pinupunit ang kumpiyansa mo sa sarili. Pero pagkatapos mong maramdaman lahat ng ito, tinatanong mo pa rin ang sarili mo. Sobra ba ako? Ako ba ang masyadong sensitibo? Hindi. Nagigising ka na. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kapayapaan ay natatagpuan sa piling ng mga taong mabuti sa iyo o sa pamumuhay ng mag-isa. Hindi ito pagtakas. Ito ay tamang pagpili. Hindi ibig sabihin na basta mo na lang puputulin ang ugnayan. Ang ibig sabihin ay pagmasdan ng malinaw. Ang taong ito ba ay nagpapalakas sa akin o pinahihina ako? Iginagalang ba niya ang mga hangganan ko o palaging nilalampasan ito gamit ang mga palusot? Sa psikolohiyang praktikal at pilosopiyang stoic, ito'y tinatawag na emotional hygiene, ang kakayahang salain kung kanino mo ibinabahagi ang iyong oras, kwento at enerhiya. Dahil tuwing hinahayaan mong may lumabag sa hangganan mo nang walang anumang tugon, tinuturuan mo silang ulitin ito. At higit sa lahat, tinuturuan mo ang sarili mong ang kapayapaan mo ay pwedeng isakripisyo. Ang pagpili ng distansya ay hindi parusa. Ito ay linaw. Ito ay pagbalik ng pananaw na nililimutan ng attachment. Isa itong pahintulot na ibinibigay mo sa sarili mong huminga. Nang hindi kailangang humingi ng paumanhin, ang pagtatanggol sa kapayapaan mo ay hindi pagiging makasarili. Ito ay kaligtasang emosyonal. At kung may mag-akusa sa iyo ng pagiging malamig dahil pinili mong lumayo, tandaan mo ito. Ang pagiging malamig ay hindi ang pananahimik. Ang pagiging malamig ay ang pananatili sa lugar kung saan unti-unti kang namamatay. Ikaw ang pipili, mamulaklak o malanta. At walang sino man ang may karapatang gawin ng pagpiling yan para sa iyo. Kaya gawin mo ito nang walang guilt. Lumayo sa mga taong hindi nirerespeto ang tunay mong pagkatao. Paligiran mo ang sarili mo ng mga taong mas pinapalapit ka sa sarili mong liwanag, hindi sa dilim. At kung masakit man ito, hayaang masaktan minsan lang, basta palayain ka nito habang buhay. Dahil sa katahimikan ng distansya, madalas doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. At sa kapayapaang iyon, muli kang babalik sa sarili mo. Ika-6 na aral, maglakad ng mataas ang noo. May mga anyo ng paglaban na tahimik, hindi maririnig, pero kayang baguhin ang buhay mo. Isa na rito ang paglalakad ng taas noo, kahit na ang loob mo'y wasak. Dahil ang mundo, lalo na ang mga hindi marunong rumespeto, ay inaasahang makita kang nakayuko, tila may kasalanan at walang kumpiyansa sa sarili. Gusto nilang makita kang nagpapaliwanag
kung bakit ka naging ikaw. Pero sa sandaling itaas mo ang iyong paningin, ituwid ang iyong likod, at maglakad na may dignidad, may nagbabago. Hindi lang sa labas kundi lalo na sa loob mo. Isipin mong isa kang punong kahoy sa gitna ng bagyo. Hinahampas ka ng hangin, binabasa ng ulan, pinipigtal ang mga sanga mo, pero nananatiling tuwid ang iyong katawan, nakaharap sa langit. Hindi ito kayabangan, ito ang iyong kakanyahan. Dahil alam mong kapag yumuko ka, mahihirapan kang bumangon muli bilang ikaw. Ganito rin kapag pinili mong manatiling nakatayo sa gitna ng paghusga, paninira, o kawalang pakialam. Ipinapahayag mong, narito pa rin ako, at ako pa rin ito. Madali mong maramdaman ito. Lalabas ka sa isang usapan na may mga pasaring na nakaambang saktan ka, mga payo na tila mabait pero may tinik. Nais nilang yumuko ka, humingi ng tawad sa pagiging iba, umurong. Pero kahit nanginginig ang loob mo, pinili mong huwag sumagot. Bumangon ka, huminga, at lumakad palayo. Hindi bilang tumatakas, kundi bilang taong alam na hindi na kailangang manatili sa lugar kung saan hindi pinahahalagahan. Sabi ni Marcus Aurelius, ang dignidad ay nasa paggawa ng tama, hindi sa pagkilalang matatanggap. Sa madaling sabi, ang halaga mo ay hindi nakasalalay sa palakpak ng iba o sa kanilang opinyon. Nasa loob mo na ito. At kapag naglakad ka ng may kumpiyansa, hindi mo na kailangang magsalita. Ang tindig mo, ang katahimikan mo, ang tingin ng mata mo ang nagsasalita para sa'yo. Sa pananaw ng body psychology, ang kilos ng katawan ay salamin ng damdamin. Pero kabaligtaran din ay totoo. Kapag binago mo ang postura mo, kapag naglakad ka ng matuwid kahit may takot, unti-unting naniniwala ang isip mong kaya mo, malakas ka at karapat-dapat ka. Sabi ng Budismo, ang bulaklak ay hindi humihingi ng paumanhin sa kanyang pamumukadkad. Namumukadkad lang siya. Ganon ka rin. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa iyong paghilom, sa iyong katahimikan, sa iyong kapayapaan. Ang paglakad ng taas noo ay isang espiritual na kilos, isang ehersisyo ng pagmamahal sa sarili. Paalala ito na hindi mo kailangang pahintulutan ang lipunan na diktahan ang halaga mo. Sa mundong nagtuturo sa ating humingi ng tawad sa pagiging totoo, ang paninindigan ay isang anyo ng revolusyon. Hindi mo kailangang sumigaw, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Lumakad ka lang, mata sa unahan, dibdib bukas, hakbang na matatag. Dahil sa tuwing pinipili mong hindi lumiliit, pinapagaling mo ang mga lumang sugat. Yung mga nagsabi sa iyong, hindi ka sapat, hindi ka karapat-dapat, kailangan mong magbago para mahalin. Ang paglakad ng taas noo ay maaaring isa sa pinakatahimik pero pinakamakapangyarihang paraan para sabihin, bumalik na ako sa sarili ko. Kaya kahit manginig ka sa loob, maglakad ka pa rin. Kahit puno ng sugat, kabiguan at tanong ang kwento mo, itaas mo ang ulo mo. Hindi dahil sa kayabangan, kundi bilang respeto sa lahat ng pinagdaanan mo. Ang tunay na respeto ay hindi hinihingi. Ito'y nanggagaling mula sa loob. At ang taong tunay na sumusunod sa stoic na prinsipyo ay hindi kailangang sumigaw para marinig o magpaliwanag para maging malaya. Minsan, ang pinakamakapangyarihang gawin para sa kalusugang mental at emosyonal ay ang manahimik, lumayo at maglakad ng taas noo. Ang pagninilay na ito ay hindi lang para harapin ang mga taong bastos. Ito ay para sa pagbuo muli ng disiplina sa emosyon, ng tiwala sa sarili, ng mga ugnayang may saysay, at ng pagpapalayang umayon sa sariling layunin. Maglakad ng may dignidad, manahimik kapag pinoprovoka, at huwag nang patuloy na magpaliwanag sa mga taong hindi karapat-dapat. Hindi ito pagiging malamig, ito ay pagiging matatag, at ang sinumang nakaunawa sa katotohanan ito ay nakaapak na sa isang napakahalagang hakbang patungo sa pagbuti ng sarili at kalayaang emosyonal.
Kung tumimo sa kaluluwa mo ang mensaheng ito, sabihin mo ng tahimik sa sarili, hindi ko kailangang sumigaw para patunayan ang halaga ko. Isa akong stoiko. Dahil ang simpleng kumpirmasyong iyon ay isang makapangyarihang pahayag mula sa isang taong hindi na nabubuhay para lang tumugon, kundi para magtayo ng mundo mula sa katahimikan, respeto at kontrol sa sarili. Hindi madali ang landas, pero nagsisimula ito sa isang pasya. At ang pasyang iyon ay sayo.